there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Magandang araw mga kanutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region. At welcome sa Episode 4 ng Nutri-Serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutri-Serye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Ngayong taon ay nakafocus ang Nutri-Serye episodes sa kahalagahan ng pagsasama-sama ng iba't ibang sektor sa iba't ibang level ng gobyerno para matugunan ang problema sa food insecurity at malnutrition. Makikilala rin natin ang Regional Nutrition Committee, ang mga miyembro nito at mga Regional Nutrition Associations dito sa Metro Manila. Inaasahan din namin na marami ang maaabot ng talakayang ito sa tulong ng pag-share ninyo ng ating live video. Abangan din ang question for the day after ng episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Kaya halina tumutok sa 4th episode ng ating Nutri-Serye featuring one of the members of the Regional Nutrition Committee, the Grace Family Helper Project. Sa mga nakalipas na episode ay ating nakilala ang tatlong Regional Nutrition Association sa Metro Manila, ang Association of Nutrition Action Officers of NCR, City District Nutrition Program Coordinators of Metro Manila Association, at ang Federation of Barangay Nutrition Scholar of NCR.
Ang mga susunod na episodes ay magpo-focus na sa pagpapakilala sa Regional Nutrition Committee at mga miyembro nito. Ang Regional Nutrition Committee ay sumasalamin sa organizational structure at functions ng NNC Governing Board. Ang NNC Governing Board ang tumatayong konseho upang maisakatuparan ang mandato ng National Nutrition Council bilang highest policymaking and coordinating body on nutrition sa ating bansa. Kung mayroong NNC Governing Board sa national level, meron namang Regional Nutrition Committee at the regional level. Ilan sa mga functions ng Regional Nutrition Committee ay ang pag-coordinate at monitor ng implementasyon ng nutrition programs ng mga member agencies nito in support of the Philippine Plan of Action for Nutrition, mag-issue ng mga policies at implementing guidelines in support of the nutrition programs sa region, mag-formulate ng Regional Plan of Action for Nutrition or RPAN, at mag-mobilize o magpakilos at magbigay ng technical assistance sa mga local nutrition committees sa provincial, city, municipal at barangay level. Ang Regional Nutrition Committee sa National Capital Region ay binubuo ng mga regional and executive directors ng mga government and non-governmental organizations sa Metro Manila. Una, yung Metro Manila Center for Health Development, Commission on Population and Development, at ang Nutrition Center of the Philippines. Ang chairperson ng RNC sa NCR ay si MMTHD Regional Director Dr. Aleli Sudyakal at ang regional directors naman ng PAPCOM NCR at NCP ang vice chairperson. Ang iba pang member agencies ng RNC ay ang NCR Regional Offices ng Department of Budget and Management, Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Philippine Information Agency, Philippine Statistics Authority, Technological Education Skills and Development Authority, at ang Metropolitan Manila Development Authority. Kasama din natin sa RNC mula sa pribadong sektor, ang ABS-CBN Foundation Bantay Bata 163, GMA Kapuso Foundation, Grace Family Helper Project, Nutrition Foundation of the Philippines, at ang Save the Children. Kasama din natin sa RNC ang mga conveners ng Regional Scaling Up Nutrition Networks ng academe, business, civil society, at youth. Ang National Nutrition Council naman sa NCR ang siyang tumatayong secretariat ng Regional Nutrition Committee. At ngayong episode ay ating makikilala ang isa sa mga member organization ng Regional Nutrition Committee ng NCR, ang Grace Family Helper Project. Ang Grace Family Helper Project ay isang faith-based organization. At ngayong hapon ay ating makakasama ang kanilang Executive Director, Ms. Maria Elena Viray Navarro. Magandang hapon, EB Marlene, and welcome sa ating Nutriserye. Mapagpalang araw, NPC nila, at bumabati po ako ng magandang hapon sa bawat isa. Maraming salamat, ED Marlene, at nakasama ka namin sa ating Nutriserye episode ngayong hapon. At kahit na alam ko na hectic ang iyong schedule, ay still pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. So marami po kami inihandang mga katanungan, kaya simulan na po natin ang ating kwentuhan. ED Marlene, pwede niyo po bang ipakilala sa ating mga viewers ang inyong pong organization, ang Grace Family Helper Project, at ano po ang misyon ng inyong organization? The Grace Family Helper Project po is a non-stock, non-profit organization that was established in 1992 by our founder, Dr. Ofelia L. Viray. And this is a faith-based organization na ito po ay nasa umbrella ng First Church of God of Manugit. And it is our social arm po. Ang aming pong, we envision that the children will be self-reliant, productive, and responsible in the society. Okay, so that's good to know, ED Marlene, na focus nyo ang mga kabataan, ano? And bilang miyembro ng Regional Nutrition Committee, ano po ang role ninyo sa Regional Nutrition Committee? Being the one of the spoon
ng ating National Nutrition Council, NCR, no? Kami po ay nag-i-implement, no? And we promote the Philippine Plan of Action for Nutrition. And it is the NNC-NCR is a great help for us technically in all our programs and services. Natuwa naman ako, Edie Marlene, sa sinabi mo na ang Grace Family Helper Project ay one of the spoons, no? So, sa ating mga viewers, ang ibig pong sabihin kasi ni Edie Marlene, kasi po ang logo ng NNC ay para po siyang gulong na binubuo ng iba't ibang kutsara or spoons. Ibig sabihin ay ang solusyon sa malnutrition ay hindi lamang through spoon feeding o kaya ay effort ng iisang ahensya lamang o isang sektor lang. So kailangan ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor at nakakatuwa na binanggit yan ni Edie Marlene na ang Grace Family Helper Project ay one of the spoons, no, working with the government in addressing the problem of malnutrition. So, Edie Marlene, ikwento niyo po sa amin, paano po nakakatulong ang inyong organisasyon upang ma-improve ang food security na ating bansa or kung paano po tumutulong ang inyong organization para mapababa ang malnutrition, lalo na po dito sa Metro Manila. Una po, tulad na sinabi ko kanina, na pinopromote po natin ang Philippine Plan of Action for Nutrition na andun po ang tinatawag na specific, no, nutrition program and sensitive nutrition program na ginagawa ng NNC-NCR. At hindi lamang po ito ng buong NNC-NCR, kundi ang buong bansa po ng Pilipinas. Bilang kabahagi po doon ay amin po pinopromote unang-una, no, yung tinatawag na first 1,000 days, no, kung saan napakahalaga. Naniniwala po ako na napakahalaga noon sapagkat ito po ang tinatawag na very crucial development ng isang tinatawag nating mga bata. Magmula po sa tinatawag na tiyan ng ina na naaalagaan, no? And we coordinate and we partner also with the barangay health workers and centers para mas lalo na lang makita ng mga beneficiaries na dapat nilang puntahan ang mga barangay health centers upang mas lalo silang maalagaan in their first 1,000 days, lalo pa sa mga buntis. At hindi lamang po yun, no, kundi meron po tayong tinatawag na sa mga advocacy, yung behavioral change na ginagawa, kung saan po meron mga trainings na ginagawa kami sa aming area na upang ma-promote ang good nutrition, kamukha ng mga pinggan Pinoy, no po, yung tinatawag nating mga advocacy natin, promoting the breastfeeding campaigns, na po, na napakahalaga bilang kabahagi sapagkat may mga bata at may mga nanay kami na sila nasa productive age pa rin, na kailangan nilang matutunan ng lahat ng yon. At ito po ay naniniwala kami na pag nagkaroon po sila ng kaalaman, ay naibabalik nila ito sa kanilang mga tahanan, maging sa mga anak nila na nasa at least 0 to 2 na ating inaalagaan sa ating sa nutrisyon. Hindi lamang po yun, nagbibigay din po ang ating Grace Family Helper Project ng monthly food packs kung saan we are guided, no, with standard guidelines ng ating National Nutrition Council when it comes to preparation ng mga food packs na dapat mga nutritive, no, food packs po ang hinahanda. Hindi lamang po yun, we also, ang unang-una, ay nakikipag-coordinate kami sa National Nutrition Council. Sapagkat naniniwala kami at sila ang mas in authority, no, to train us sa lahat ng aspeto ng nutrisyon. Po. Ayan, so marami pala kayong mga activities, Edie Marlene. So, katuwang kayo ng National Nutrition Council sa pag-promote ng first 1,000 days. So, ang inyo pong mga beneficiaries dyan, o yung target groups po nyo ay ating pong mga buntis na ina. Tama po ba, Edie Marlene? Kasi po may mga, isa po yun sapagkat nasa productive age pa ang aming mga nanay, no, na kung saan ang mga bata na kasali sa amin ay nasasakupan ng mga pamilya. So, kung bibigyan po natin ng kaalaman, no,
It's more on the preventive measures ang ating ginagawa kaysa po sa curative measures ng ating ginagawa sa mga magulang. So dahil po doon ang mga magulang natin ay natitrain, no? Lalo pa sa tinatawag natin na pag-aalaga sa kanilang mga maliliit na mga anak. No po? Although hindi po lahat ng mga batang maliliit ay under po namin sapagkat nasa edad po na mga 3 up hanggang high school po ang aming tinutulungan ng mga kabataan. Okay. So, pagdating sa first 1,000 days, tumutulong kayo dun sa mga pamilya na may mga buntis na sila, mahikayat ang mga ina, no, sa panahon ng pagbubuntis ay pumunta sa mga health centers. Okay? So, Yes. that's good to know. And bahagi din na inyong programa, yung promotion ng Pinggang Pinoy, no, yung breastfeeding, ayan. Namimigay din sa'yo ng food packs. So, maraming salamat, Edie Marlene, kasi malaking bagay yung ginagawa ng inyong organization para maisulong yung mga programa na pinopromote, no, ng NNC, no, bahagi ng Philippine Plan of Action for Nutrition. Kasi gusto natin yung community participation, no, sa ating mga programa. So, Edie Marlene, dito po sa Metro Manila, ilang barangays po yung kino-cover ng inyong organization? Meron po kami sa Valenzuela, meron po kami sa Manila, at meron po kaming Quezon City. At konti lang po sa Caloocan. Okay. So ngayon po ay merong mga gustong sumama sa amin sa Makati at amin po pinag-aaralan kung ito po ay papasok sa aming criteria. So, Edie Marlene, kanina kasi nabanggit mo na ang focus talaga ng inyong organization, mga pamilya na may mga anak na 3 to 5 years old, yung mga mag-aaral, no, hanggang high school. So, paano po na-i-integrate yung mga nutrition promotion dun sa inyong pagbibigay ng serbisyo sa mga pamilyang inyong nabanggit? Ang Grace Family Helper Project po din ay isang sponsorship program kung saan nagbibigay po kami ng monthly food packs, no, sa mga pamilyang aming pinaglilingkuran. At dahil po doon, bilang pagsabay, no, ng ating tinatawag na programa sa nutrisyon, sapagkat ang aming pong mga programs and services ay nutrition, health, education, no, community development, and spiritual nurture. So dahil po doon, sinasamantala po namin na ang ating mga magulang habang nasa panahon ng pagdidistribute, ay natututo sila. Habang sila po nag-iintay ng tinatawag na lang food pack, no? Sila po ay nakakaupo, nabibigyan namin ng flyers na galing sa tinatawag nating NNC-NCR upang mas lalo nilang maunawaan. Sapagkat naniniwala po kami na napakalaki ng pag-e-educate upang mabago ang mindset ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo pa po sa NCR. Kaya natutuwa po kami sapagkat ang NCR ay malaking tulong sa aming technical upang mas lalo namin mapaigting ang aming mga kaalaman at maibahagi ito sa aming mga nasasakupan. Wow! So, nakakatuwa na talagang naisasama nyo yung inyong nutrition promotion and advocacy dun sa inyong mga ginagawa activities, sa inyong mga target na beneficiaries sa inyong programa. So, Edie Marlene, bukod of course sa NNC-NCR, meron pa po ba kayong ibang kapartner na organization sa inyong pong mga programa? May mga universities po kami na kapartner like yung College of St. Benilde, no? Kung saan, dahil sila po ang mga tumututok sa edukasyon, no? At dahil din po doon, dahil meron kaming mga sa aming pong action plan ay nakasama ang nutrition, no? Ang advocacy sa nutrition. So dahil po doon nakalinya po ang mga dapat na iba't ibang mga turo, no? Na mga kaalaman tungkol sa nutrition, sa health, no? At hindi lamang 'yon, pati ang pagpapataas na antas ng kanilang karunungan sa kanilang pag-aaral. At napakalaki kasi ng nagagawa ng nutrisyon, lalo pa sa tinatawag na edukasyon ng ating bata. Kung hindi namin maibibigay ang magandang
pagtuturo o pag-aaral sa mga magulang, tiyak pati ang mga bata ay maaapektuhan, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. At alam naman natin na napakahalaga ng nutrisyon, unang-una sa brain strand ng bata sa kanilang panahon na sila ay mga baby pa lang, no? Kaya doon pa lamang po ay naibabahagi na ito upang mapigilan, no, ang paglaki ng malnutrisyon dito sa NCR at maapektuhan ang bansang Pilipinas. Okay. So, Edie Marlene, kung meron po tayong mga viewers, no, na gusto pong maging participants or beneficiaries na inyong mga programa, paano po ang dapat nilang gawin? Ang una po ay bilang una po pang maging kabahagi ay meron po kami mga partners, no? May mga volunteers din po kami. We're accepting volunteers and partners po dahil alam naman po namin na since we are just a small organization, we cannot accommodate everything po, no? Nasa sarili naming logistics. So malaking bagay po na merong mga kapartner kami na tumutulong when it comes to nutrition, at tulad ng NNC-NCR na aming partner. Malaking bagay po ang NNC-NCR na partner po namin. Sa education, meron din po kami partner, no? Sa tinatawag na health, nakikipag-coordinate mo kami sa mga health centers. Kaya yung po ang mga partners namin. At kung nais nyo po, no, na kayo maging kabahagi ng Grace Family Health Project, we're open, no, to accept your volunteerism and even partnership po upang magtulong-tulong po tayo na patupad ang dapat na adhikain upang maging maayos ang ating bansa. So, tama yung sinabi mo, Edie Marlene, no? Kailangan talaga partnership, no? Networking para mas maraming kikilos, maraming maa-accomplish. Pero balikan ko yung tanong ko, Edie Marlene, if ever naman, halimbawa ako isang nanay, meron akong anak na nangangailangan ng tulong, sponsorship sa education, paano po ang dapat gawin para po maging participant or beneficiary ng inyong project or program? Ang una po ginagawa namin ay tumatanggap po kami, nag-a-apply po ang mga magulang. Meron po kaming tinatawag na application form. Meron po kaming kasunduan sapagkat minsan ang napakahirap sa isang organisasyon na wala kayong kasunduan. It's a written parang memorandum of agreement between the family, the parents, and our organization. At lahat po ng below, no, na tinatawag nating nasa middle, hindi po middle class, kundi sa lower class, na ang tinatanggap nilang salary is below 7,000, no, every month. At ang bata, ang kanilang anak ay nasa mga 3 pataas. No po, yun po. Una po ay pag nag-apply sila, pinipuntahan po namin ang lugar ng bawat nag-a-apply sapagkat kailangan po namin makikita ang totoong sitwasyon ng bawat pamilya. Ganun po. At kami po ay hindi namimili dahil faith-based kami, we don't force our faith because we believe that ang pananampalataya po ay dapat hindi pinipilit. Ito po ay kusang, no, pamamaraan ng bawat tao. Naniniwala kami bilang nasa faith-based organization na si Kristo lang ang pwedeng magbago sa kalagayan at sa buhay ng isang tao. Kaya po, hindi po kami nag-i-insist ng kailangan ganito ka, ganyan ka. No. We're accepting, kaya sabi po natin, non-profit, non-sectarial organization po kami sapagkat lahat po ay welcome to apply with us. So, pwedeng makipag-ugnayan sa inyong opisina, no, if ever gusto nila na maging participant or beneficiary. At nakakatuwa yung beneficiaries na hindi nyo pinipilit, no, inyong tawag doon, relihiyon or paniniwala. No? Oo. So, kayo po ay willing na tumulong, no, kung ano man ang kanilang religious affiliation. Okay. So, Edie Marlene, sabi mo na-explain niyo po kanina, napakahalaga talaga na meron kayong mga ka-partners, meron kayong mga nakakatuwang sa inyong mga programa, no, yung implementation ng inyong programa. Matagal na rin po ng inyong organization since 1992 nang ito ay naitatag.
ano po yung mga karaniwang mga challenges na inyo pong na-encounter or na-experience sa inyo pong implementasyon ng iba't ibang mga programs and projects? At paano niyo po iyon na pagtatagumpayan? Una po, katulad po siguro ng kahit pangkaraniwang mga barangay, no? May mga tinatawag tayong mga magulang na nagiging hindi participative, di po ba? Sa mga tinatawag nating programa na aming ibinababa sa kanila. So, ang una po namin mga ginagawa ay binibisita namin sila, no? Inaalam namin kung anong mga problema nila, bakit sila ay nagiging hindi na nagpa-participate sa mga programang ito. At hindi lamang po yun, katulad nga dahil we are a faith-based organization, no, hindi lamang pagbibisita, pagdadalaw sa mga lugar nila, inaalam din po namin at pinagpipray namin unang-una sila. Kasi nais namin at maganda yung aming adhikain na sila ay tunay na maayos ang kanilang mga kalagayan sa buhay. Kaya napakahalaga sa amin yung visitation and even prayer, no po, sa mga tinatawag nating beneficiary namin na aming ginagawa po ito bilang naglilingkod sa mga taong nangangailangan. Okay, so importante talaga no ang tulong ng Panginoon kasi kahit gaano kaganda ang programa natin, kailangan talaga nandiyan ang tulong ni God. At syempre, kailangan din tulungan ang mga sarili, no? So kahit nakaka-receive ng assistance, no, pero kung hindi naman nagpa-participate sa programa, hindi rin ma-reach yung sinasabing improvement na ninanais natin, no? Okay, so dapat ang mga beneficiaries ng anumang programa kailangan ay willing to participate and do their part. Okay, so kaya ang sipag nyo, Edi Marlene, pinupuntahan nyo pa sa mga bahay, no? Inaalam anong dahilan, ba't hindi sila nagpa-participate. So napakalaking challenge talaga yung participation sa program, no? So ano kasi yan, behavior, no? So malaking challenge. Edi Marlene, sabi mo, maraming beses mong in-explain sa amin ang kahalagahan ng pagtutulungan, partnership, etc. So, ano kaya ang tulong na pwedeng maibigay sa inyong organization para mas marami pa kayong magawang mga services? So, kung merong nakikinig sa atin na organization and willing to partner with a faith-based organization, kagaya po ng Grace Family Helper Project, ano po yung tulong na maaari nilang ibigay sa inyo? Maganda pong tanong yun, no? Unang-una, marami po kaming mga programa. Pero tulad ng sinabi ko po, meron sa education, sa health and nutrition, community development, and even spiritual nurture. Kung saan pwede po silang tumulong, kung saan sila naaangkop na pwede nilang programa, na pwede nilang tulungan. Kami po ay tumatanggap ng any skills, no? Tinatawag na financial, no po? Kasi mahalaga po yung ma-develop talaga ang mga bata at ang pamilya. Sa naniniwala kami na napakahalaga ng mga kaalaman na dapat matutunan ng mga tao. Hindi lamang po yun, sabi ko nga kanina din, ulit po, dahil maliit kami na isang organisasyon ay, of course, napakahalaga ang logistics. And that is in financial aspects. But we are so blessed din sa technical assistance na ginagawa ng NNC-NCR na kung saan talagang na-open ang lahat ng aming mga kakulangan when it comes to pag-advocate ng nutrition sa aming programa. Kaya yung po, kung saan napipit ang nais mong tulungan, halimbawa, nais mong tumulong sa educational program and you have the means to help, no? Pwede kang mag-assist sa aming remedial classes, pwede kang magturo ng tinatawag. Kasi it's between skills, no? Cash and tinatawag na CIS yan, skill, cash, and of course yung intelligence, no? Kailangan natin yun na dapat ma-develop. At sa pagtulong nyo, no? Sa pagtulong po ng mga lahat na nakikinig, sama-sama natin na mapagtatagumpayan anumang problema na kinakaharap lalo pa sa malnutrisyon ng ating bansa.
And so, kailangan talaga tulong-tulong, sama-sama para mas marami tayong mabigyan ng serbisyo, mas marami tayong magawa, at makita natin yung nutrition improvement na ninanais natin. Okay, so Edie Marlene, ano po ang nais niyong iwang mensahe sa ating pong mga viewers ngayong episode na ito ng Nutriserie? Ang akin lang pong masasabi ay magpatuloy tayo na sama-sama magtulungan na gawin natin ang ating makakaya na mapagtagumpayan ang malnutrisyon, hindi lamang sa NCR, maging sa bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na walang maliit o malaki na pwede tayong magawa upang mas lalo natin mapaigting, no, ang pangangailangan ng ating bansa, lalong-lalo pa po sa food security ng ating bansang Pilipinas. Kaya kung kayo po ay nandito at nanonood, no, we encourage you to take part in this battle. Marami pong salamat. Wow, very well said, Edie Marlene. We encourage everyone na gustong tumulong dito sa ating ginagawang pagsisikap, no, na ma-improve ang nutrition situation ng ating bansa at maisalba, no, ang buhay ng mga kabataan sa malnutrition. Okay, so maraming salamat, Edie Marlene. Alam ko na ikaw ay super busy and yet naging bahagi ka ng ating episode ngayong hapon. At maraming salamat sa lahat ng information na naibahagi mo. Nakaka-inspire, no? Nakaka-inspire na sabi mo nga, walang maliit na organization o malaking organization. Basta andun yung desire to help, no? At tulong-tulong ay marami tayong ma-accomplish. So, God bless you, Edie Marlene. Maraming salamat for joining us in this episode of Nutriserie. God bless din po sa bawat isa at patuloy tayong kumilos at gumawa sa ating bansa. Salamat po. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Masaya at puno na naman ng impormasyon ng ating talakayan ngayong hapon kasama ang Executive Director ng Grace Family Helper Project na si Ms. Marlene Viray Navarro. Sana ay mas na-appreciate ninyo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng stakeholders, hindi lang ng government, ngunit pati ang iba't ibang non-governmental organizations at faith-based organizations para masiguro na naibibigay ang mga serbisyong pangnutrisyon sa komunidad upang makakontribute sa pagbaba ng malnutrition rate sa ating bansa. Ang solusyon sa malnutrition ay hindi kaya ng iisang sektor lamang. Ang pagsugpo sa malnutrition ay nangangailangan ng multi-sectoral at kolektibong pagkilos ng iba't ibang sektor sa lahat ng level mula sa national, regional at local level. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay atin namang makikilala ang isa pang member ng Regional Nutrition Committee, ang Department of the Interior and Local Government o ang DILG. Para sa mga iba pang impormasyon, ibisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode. Mag-message lang po kayo sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa NNC at TPAN. Dito na po nagtatapos ang episode 4 na ating Nutriserie, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng Nutriserie. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! There, mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para
bagay, ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1000 days, importante